Oh, mga bata, galing ba kayo sa hinaharap? Anong sadya niyo dito? Nag-aaral kami tungkol sa agrarian reform. May mga nabasa kami tungkol sa mga programa sa lupa sa ilalim ni Marcos, pero hindi namin alam kung paano nga ba ito sinasagawa. Ang tinutukoy mo yata ay ang Atas Pangulo bilang 27. Ito ay naglalayo na matulungan ng mga magsasaka na magkaroon ng kanilang sariling sakahan o lupang sinasaka. 5 hektarya para sa mga irigadong lupa at 3 naman para sa mga hindi irigadong lupa. Dapat kayo nagmamay-ari ng lupang pinagtataniman ninyo ngayon? Tama. Ngunit ang problema ay mga may-ari ng lupa. Pinapayagan sila na magpanatili ng hanggang 7 hektarya ng lupa. Kaya naman, hindi kami natutulungan na magkaroon ng sariling kagamitan sa pagsasaka. Bukod pa rito, hindi kami nabibigyan ng karampatang pagsasanay sa pagsasaka. At ang pagpupondo, hindi rin kami nabibigyan ng tamang pagpupondo upang magtagumpay. Parang nakakapagod. Ano naman ang nangyari sa Masagana 99 program? Hindi ba nakatulong ito sa produksyon ng palay? Oo, tama ka na nakatulong ang Masagana 99. Ngunit, ang pangunahing layunin nito ay ang magpautang sa mga magsasaka nang hindi naiintindihan ang mga pangunahing pangangailangan nito. Bukod pa rito, lumapit sila sa mga taong wala namang alam sa agrikultura na naging dahilan ng pagbagsak ng programang ito. Ganun po ba? Maraming salamat po. Madami po kami natutunan. Walang anuman. Mukhang oras na din ng pananghalian ah. Nais niyo bang samahan ako kumain ng tanghalian? Uy, pananghalian daw! Yes, kain na tayo! Yeah, may idea ka ba tungkol sa Presidential Decree number 27? Siyempre naman, Jairo. Parang may kinalaman yan sa agrarian reform, di ba? Pwede mo bang ipaliwanag? Tama ka dyan. Na-enact ang Presidential Decree number 27 o ang Code of Agrarian Reform of the Philippines noong October 21, 1972 under the Marcos administration. Ang Presidential Decree number 27 ay para sa mga tenant farmers na nagtatrabaho sa private agricultural lands, lalo sa rice and corn lands. So, yung mga tenants na nagtatanim ng rice at corn, may karapatan din pala sila sa lupa. Oo, kung ang lupa ay hindi irrigated, bibigyan sila ng 5 hectares na family-size farm. Kung irrigated naman, 3 hectares lang. Basta't sila ay member ng isang farmers cooperative. Ang landowner naman, pwedeng mag-retain ng hanggang 7 hectares kung siya mismo ang nagtatanim. Ibig sabihin, kung tenant ako, magkakaroon ako ng ownership sa lupa basta may cooperative membership ako? Exactly. Hindi magbibigay ng title sa tenant unless fully fledged member siya ng isang recognized farmers cooperative. I see. So, paano nga yung Operation Land Transfer or OLT? Operation land transfer is the process of transferring land from the landowner to the tenant farmers. Pwede itong mangyari sa mga rice at corn lands na may tenant farmers na higit sa 7 hectares. Ang goal nito is maging mas systematic ang agrarian reform at matulungan ang mga maliliit na magsasaka. Kaya pala naging possible na matulungan ang mga tenant farmers na magkaroon ng sariling lupa. Tama, is a step toward achieving agrarian reform through proper legal mechanism and support services for farmers. Thank you, Jairo. Mas malinaw na sa akin ngayon ang Presidential Decree number 27 at ang Operation Land Transfer. Ang Masagana 99 ay isang programang inilunsad ni Pangulong Marcos noong 1973. Ito ay naglalayong pataasin ang produksyon ng palay sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga magsaka ng subsidized na pautang at higher yielding rice varieties. Tama. Ang ideya ng gobyerno ay ang padamihin ang supply ng bigas upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon. Nilalayon din ng programa na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapautang sa kanila upang makabili sila ng mga modernong kagamitan sa pagsasaka at maturuan sila ng mga bagong paraan ng paggamit ng fertilizer at pesticides. Kung ganun naman pala ay ano ang naging problema? Ang isang malaking problema na kinaharap ng mga magsasaka ay hindi nila mabayaran ang kanilang mga inutang. Dahil ang programa ay nakadepende sa loan, maraming magsasaka ang nalubog sa utang. Meron ding mga issue sa kalidad ng palay. Ang ilang mga pesticides din na ginamit ay nakakasira sa environment. At isa pa,
Kakulangan ng mga tauhan na may sapat na kaalaman na maaaring magturo sa mga magsasaka ng wastong paggamit ng mga bagong fertilizers at pesticides na ino-offer ng programa. So ang Masagana 99 ay isang magandang programa, ngunit hindi maiwasan na magkaroon ito ng pagkukulang pagdating sa pagpapatupad nito. Ay naku, last na naman kaya tayo. Kaya kaya ko lang. Uy! Uy! Mga iha, niligaw ba kayo? Kailangan niyo ba ng tulong? Isa akong kawali ng gobyerno na nagtatrabaho kay Pangulong Aquino. Tara sa opisina ko. Hindi po sa dyan yung mga iha. Gusto ko namin malaman ang tungkol sa bagong agrarian reform program na nasa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Aquino. Sadya naman po nun ang panibagong agrarian reform ng Pangulong Aquino. Ang Comprehensive Agrarian Reform Program ay narito kung pagtulungan ng mga karapat-dapat na balik-alin dito. Nabasa namin ang tungkol sa CARP, pero bakit mo mahagi ng lupa? Nagdaan ng batas na 1988 at ipinangako ito sa mga sabi ng mga lupa sa mga mananlupa. Pero matindi ang pagtuto ng mga may-ari ng lupa at marami sa kanila ang gawin ng implementa para pagagalan ang proseso. Bukod pa rito, ang burokrata at mga katawilaan sa gobyerno ay nagbababagal sa lahat ng aspekto. Pero hindi ba layunin ng CARP ang magbigay ng social justice at pagbutihin ang agrikultura? Tama, pero marami pa rin mga nagsaka ang hindi natanggap ang kanilang mga lupa at kung natanggap mo nila ay kulang pa rin ng tulong para magtagumpay. Wala ang infrastruktura at suporta, kaya nahirapan kami kabutin ang aming alis. May mga karagdagan pa mga no? Wala naman ako. Maraming salamat po sa inyong oras at kami mauuna na po. Sige, magkakadala ito para sa aking pagtutulong na dadalhan. Maraming salamat sa inyo mga ilan. Ano ba yan? Wala man ang in-offer na lunch. Wala ako eh. Ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang mahalagang bahagi ng agrarian reform sa ating bansa, ang Comprehensive Agrarian Reform Law at ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero hindi ba parang magkapareho lang ang dalawang ito, Pia? Magandang tanong yan, Julian, kasi medyo nakakalito ang dalawang terminology na ito sa simula. Para maging clear, ipapaliwanag ko ang pagkakaiba nila. Ang Republic Act No. 6657, otherwise known as Comprehensive Agrarian Reform Law, ay isang batas na ipinasa sa ilalim ng Administrasyong Aquino noong June 10, 1988. Samantala, ang Comprehensive Agrarian Reform Program ay ang actual na program that makes this law a reality. Ganun pala iyon. Pero ano ba ang dahilan kung bakit ito isinabatas? Sinabatas ang CARL kasi naniniwala ang Administrasyong Aquino na sa pamamagitan ng reforma sa lupa, matutugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at matutulungan ang mga magsasaka, ang isa sa mga pinakamahihirap na sektor sa ating bansa. Sa katunayan, tinuturing itong centerpiece ng kanyang administrasyon at naging sentro ng mga polisiya noong siya'y nakaupo. Layunin nito na maisakatuparan ang pangako ng social justice at rural development, tulad na nakasaad sa Section 2 ng Chapter 1. Mayroon bang deadline na ibinigay para maisakatuparan ang layunin ng batas na ito? Oo, ayon sa Section 5 ng Chapter 2, ang lahat ng pamamahagi ng lupa na sakop ng batas na ito ay kailangang ipatupad at makumpleto within 10 years mula sa effectivity date nito. Sino-sino ba ang pangunahing tinutukoy at pinapahalagahan ng batas na ito? Ayon sa Section 2 ng Chapter 1, ang pangunahing layunin ng batas na ito ay ang kapakanan ng mga magsasaka at mga farm workers na walang sariling lupa. Pia, paano naman yung mga magsasaka at mga landowners? May karapatan ba silang makialam sa pagpaplano at pamamahala ng Agrarian Reform Program? Alam mo, mahalagang point yan, Julian. Ayon sa batas, kikilalanin ng Estado ang karapatan ng mga magsasaka, mga farm workers, mga landowners, pati na rin ang mga cooperatives at iba pang independent farmers organization na makilahok sa pagpaplano, pag-organisa at pamamahala ng programa. So hindi lang pala gobyerno ang may kontrol, kundi pati na rin ang mga magsasaka
at mga organisasyon nila. Oo, tama. Ang layunin ng batas ay isama ang mga magsasaka at mga organisasyon nila sa mga desisyon para mas maging epektibo ang implementasyon ng Agrarian Reform Program. Pero kung ipapamahagi ang lupa sa mga magsasaka, ano na ang mga mangyayari sa mga landowners? Kahit na layunin ng batas na magkaroon ng mas pantay-pantay na distribution and ownership of land, tinitiyak pa din ito na bibigyan ng respect ang mga karapatan ng mga landowners kasama na ang tamang kabayaran o compensation. Ayon sa Section 4 ng Chapter 2, ang Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988 ay sasaklaw sa lahat ng public at private agricultural lands, anuman ang tenurial arrangement at commodity na tinatanim dito, tulad ng nakasaad sa Proclamation No. 131 at Executive Order No. 229, pati na rin ang iba pang mga lupa ng pampublikong domain na angkop para sa agrikultura. Ayon sa Section 6 ng Chapter 2, may mga retention limits na itinakda para sa mga landowners. Ang isang landowner ay maaaring mag-retain ng hanggang 5 hectares na agricultural land. Bukod pa dito, ang bawat anak ng landowner ay maaaring makatanggap ng hanggang 3 hectares ng lupa. Ano ba hahatiin ng mga lupa para sa distribution? Ayon sa Section 7 ng Chapter 2, ganito ang pagkaka-organize ng pamamahagi ng acquisition ng lupa. Meron tayong 3 phases. Sa Phase 1, kabilang ang mga sumusunod: rice and corn lands na sakop ng Presidential Decree No. 27, lahat ng mga idle or abandoned lands, at ang mga private lands na kusang inoffer ng mga may-ari para sa agrarian reform. So phase 1 pa lang, malaking bahagi na ng lupa ang sakop. Tama ka dyan. At sa Phase 2 naman, kasama na dito ang lahat ng alienable and disposable public agricultural lands at ang lahat ng mga private agricultural lands na higit pa sa 50 hectares. Paano naman sa phase 3? Para sa mga land holdings mula sa retention limit na 5 hectares hanggang 24 hectares, magsisimula ito sa ika-6 na taon mula sa effectivity ng batas at matatapos sa loob ng 4 na taon. May iba bang qualified beneficiaries ang batas na ito? Tama ka. Nakasaad ito sa Section 22 ng Chapter 7 na ang mga lupa na sakop ng CARP ay pamamahagi sa mga walang lupang residente ng parehong barangay o kung wala nito sa mga walang lupang residente ng parehong munisipalidad ayon sa sumusunod na prioridad: agricultural lessees and share tenants, regular farm workers, seasonal farm workers, other farm workers, actual tilers or occupants of public lands, collectives or cooperatives of the above beneficiaries, and others directly working on the land. Marami din pala ang qualified individuals ang sakop ng batas na ito. Gaano naman kalaki ang lupa na mapupunta sa kanila? Ayon sa Section 23 ng Chapter 7, walang qualified beneficiary na pwedeng magmay-ari ng higit sa 3 hektarya ng agricultural land. At ayon naman sa Section 25 ng Chapter 7, ang lupang ito ay maaaring isang contiguous tract of land o kaya ilang parcels ng lupa na pinagsama-sama hanggang sa maabot ang prescribed award limits. Paano naman ang mga benepisyo na makukuha ng mga beneficiaries? Ayon sa Section 24 ng Chapter 7, mula sa oras na mabigay ng DAR ang award sa mga beneficiaries, magkakaroon na sila ng rights at responsibilities bilang beneficiaries. Ang mga lupang ipinamahagi alinsunod sa batas na ito ay kailangang bayaran ng mga beneficiaries sa Land Bank of the Philippines sa loob ng 30 years na mayroong annual amortizations na 6% na interest bawat taon. Paano naman yung mga kasapi ng mga cooperatives? Ayon sa Section 30 ng Chapter 8, ang mga individuals na kasapi ng cooperatives o corporations na nabanggit sa nakaraang section ay bibigyan ng home lots at small farm lots para sa kanilang family use, at ito ay kukunin mula sa mga lupang pag-aari ng cooperative o corporation. Pero Pia, ano naman ang mga support services na ibinibigay ng gobyerno para sa mga beneficiaryo ng agrarian reform? Mahalagang tanong yan, Julian. Ayon sa Section 35 ng Chapter 9, merong Office of Support Services na itinatag sa ilalim ng Department of Agrarian Reform, at ito ay pinamumunuan ng isang undersecretary. Ang opisina na ito ang magbibigay ng mga general support at coordinative services para sa implementation ng program, particular sa mga sumusunod na serbisyo para sa mga farmer beneficiaries at mga apektadong landowners.
irrigation facilities, especially second crop or dry season irrigation facilities, infrastructure development, and public work projects in areas and settlements that come under agrarian reform, government subsidies for the use of irrigation facilities, price support and guarantee for all agricultural produce, extending to small landowners, farmers' organizations, the necessary credit like concessional and collateral-free loans for agro-industrial based on social collaterals like the guarantees of farmers' organization. Promoting, developing, and extending financial assistance to small and medium-scale industries in agrarian reform areas, assigning sufficient numbers of agricultural extension workers to farmers' organizations, undertake research, development, and dissemination of information on agrarian reform and low-cost and ecologically sound farm inputs and technologies to minimize reliance on expensive and imported agricultural inputs, development of cooperative management skills through intensive training, assistance in the identification of ready markets for agricultural produce and training in other various prospects of marketing, administration, operation management, and funding of support services, programs, and projects including pilot projects and models related to agrarian reform as developed by DAR. So Julian, upang tapusin ang ating pagtalakay sa CARL at CARP, nakita natin kung gaano kahalaga ang CARL at ang CARP sa pagtugon sa mga issue ng hindi pagkakapantay-pantay sa pamamahagi ng lupa at ang pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ang mga programang ito ay naglalayong bigyan ng pantay na pagkakataon ang mga magsasaka at farm workers, pati na rin ang protektahan ng karapatan ng mga landowners sa tamang kabayaran. Tama, Pia. Ang agrarian reform ay isang mahalagang hakbang sa pag-abot ng social justice at kaunlaran, kaya't mahalaga na masundan ang mga layunin at proseso ng CARL at CARP para sa isang mas makatarungan at progresibong agrikultura sa bansa. Pagkatapos ng 1986 People Power Revolution, kailangan harapin ng bagong administrasyon ang mga issues sa agrarian reform. Kaya inintroduce ni President Corazon Aquino ang CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang CARP ay inilunsad para mabigyang solusyon ang matagal ng problema ng land inequality sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng CARP ay mabibigyan ng lupa ang mga landless farmers. Pero ang mga landers ay hindi pumayag na ipamahagi ang kanilang mga lupa, di ba? Tama ka. Kahit meron ng reforma, marami pa rin sa mga landlords ang nakagawa ng paraan para mulusutan ang nasabing batas. Kahit na ang CARP ay nilaan upang muling ipamahagi ang mga lupa, karamihan sa mga landlords ay tuloy pa rin ang pagkontrol sa kanilang pagmamay-aring lupa. Ito ay isang komplikadong sistema. Ang mga reforma ay dapat na magbigay ng kapangyarihan sa mga magsasaka. Ngunit ang pagpapatupad ay mabagal. At ang mga landlords ay nakahanap ng paraan upang labanan ang pamamahagi ng lupa. Kahit na sinubukan ng gobyerno na tugunan ang kanilang mga hinaing, ay hindi pa rin ito sapat upang mapasunod ang lahat ng landlords sa programa. Saan ba tayo? Alam niyo mga baksulitin na lang natin to. Maghanap ulit tayo ng tatanungan ng agrarian reform. Total yun naman lagi yung pangin natin. Ayun si ate, oh. Tara. Ate. Pwede mo ba ano ba yun, Ina? Tungkol po sa agrarian reform sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ramos. Sa ilalim ni Pangulong Ramos ay sinubukan nilang mabilisin ang proseso ng pamamahagi ng lupa. Pero sa panahon ngayon ay nawala na kami ng tiwala at pag-asa na ito pa rin pa ng gobyerno ang kanilang mga pangako. Mas gumanda po ba ang mga reforma sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ramos? May pondo, oo, pero marami pa rin hadlang. May mga may-ari ng lupa na nagawa ng paraan na panatilihin ang kanilang mga lupa. At ang bureaucracia ay mabagal pa rin. Kaya naman patuloy yung paghihirap ng mga magsasaka dahil sa kakulangan ng kagamitan at kasanayan. Parang maganda yung reforma sa papel, pero parang hindi siya ganun kaaya-aya sa totoong buhay. Tama, ang lupa ay isa lamang sa bahagi ng problemang ito. Kailangan ng mga nararapat na tamang sistema ng suporta, kagaya ng kagamitan, pagsasanay at patas na akses sa credit.
During Fidel V. Ramos's time in 1992, the government had to deal with a huge public backlash dahil nawalan na ng tiwala ang mga tao sa Agrarian Reform Program o CARP, kaya't kailangan tong ibalik sa tamang direksyon. Kaya naman, nangako ang kanyang administrasyon na they are committed to a new vision of fairer, faster, and more meaningful implementation of the Agrarian Reform Program. Ibig sabihin nito, hindi lang basta land distribution ang kailangan, kundi pati na rin ang suporta at mga serbisyo para sa mga beneficiaries. So, paano nila tinugunan yung mga issues na ito? Ano yung mga ginawa nila para mas maging effective yung program? Isang malaking hakbang ang ginawa sa pamamagitan ng enactment ng Republic Act No. 8532 noong February 23 taong 1998. Ang batas na ito na tinatawag ding Agrarian Reform Fund Bill ay nagbigay ng daan para sa karagdagang pondo na kinakailangan para masigurado ang pagtagumpay ng CARP. Ito ay inamyendahan ang Section 63 ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988 o Republic Act No. 6657 na nagtatakda ng mga mekanismo ng pondo para sa CARP. Ano ang eksaktong ginawa sa amendment na Section 63? Ang amendment ay nagbigay ng daan para maglaan ng karagdagang pondo bukod pa sa unang pondo na itinalaga sa ilalim ng Executive Order No. 229. Sa ilalim ng binagong Section 63, inaprubahan ang alokasyon ng halagang 15 bilyong piso upang matiyak ang may sapat na pondo para sa buong pagpapatupad ng CARP. Ang mga pondo na ito ay mahalaga upang magpatuloy ang programa sa pamamahagi ng lupa, pagbibigay ng mga serbisyo sa mga benepisyaryo at mga proyekto sa infrastruktura. Saan naman ang galing ang pondo para sa ganitong kalaking halaga? May mga iba't ibang pinagkukunan. Una, ang proceeds mula sa Assets Privatization Trust at mula sa mga na-recover na ill-gotten wealth ay ibinibigay sa CARP. Ang Presidential Commission on Good Government or PCGG ang nangangasiwa sa pag-recover ng mga ito. Kasama rin dito ang proceeds mula sa pagbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno sa ibang bansa. Ang mga foreign aid at concessional financing mula sa mga ibang bansa ay tumutulong din, lalo na sa pag-finance ng production credits at infrastructure. Mukhang malawak at kumpleto ang pinagkukunan ng funds. May mga hakbang pa bang ginawa para matiyak ang pangmatagalang sustainability ng program? Oo, ang batas din ay nagtakda ng annual allocation mula sa gobyerno. Hindi bababa sa 3 bilyong piso mula sa General Appropriations Act ang ilalaan taon-taon para sa pagpapatuloy ng CARP. Sa ganitong paraan, matitiyak na may tuloy-tuloy na pondo ang programa, kahit pa may pagbabago sa ibang mga pinagkukunan ng pondo. Ang mga hakbang na ito ay nagbigay seguridad na magpatuloy ang mga programa ng CARP nang walang pagkaantala. Mahalaga pala ang mechanism ng transparency at accountability. May mga provisions ba na tinitiyak ito? Oo, isa sa mga mahalagang bahagi ng batas ay ang requirements para sa publication nito. Kinakailangan nitong mapublish ay hindi bababa sa 2 pahayagan at may general circulation sa loob ng 15 araw. Pinag-utos ito upang matiyak na alam ng publiko ang mga pagbabago at upang makita na ang mga pondo ay ginagamit ng tama at ayon sa layunin ng programa. Maliwanag na hindi lang ang layunin ng distribution ng lupa ang pinagtutuunan ng pansin, kundi pati ng pangmatagalang pangsuporta at pamahagi ng mga resources. Tama ka, Pia. Ang layunin ng CARP ay hindi lamang basta magbigay ng lupa, kundi magbigay ng mga opportunity at support sa mga magsasaka upang magtagumpay sila bilang mga bagong may-ari ng lupa. Sa tulong ng mga karagdagang pondo, mga pagbabago sa batas, at pangmatagalang suporta, ay ipatupad ng isang makatarungan at epektibong agrarian reform program. Maraming salamat, Julian, sa malinaw na pagpapaliwanag. Makikita natin na ang lakas ng programa ay hindi lang nakasalalay sa mga layunin, kundi sa mga konkretong hakbang para sa tamang pondo at tamang pagpapatupad nito. Nasaan na naman kaya tayo? Tingnan mo nga sa kalendaryo. Wait lang tayo, check. Ha? 2009? 2009? Guys, di ba dito
ipinagpatuloy ang CARP sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Arroyo? Uy, salamat. Natapos na sa lugar. Ano na kaya mangyayari sa CARP sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Arroyo? Ay, magandang araw po. Narinig po kasi namin ng mga kaibigan ko na nabanggit niyo yung CARP. Ano nga po bang layunin nito at ano meron dito? Sa ilalim ng batas na CARPER, maaari kami tumanggap ng lupa at suporta. Mas mabuti na ito, ngunit marami pa rin kailangan gawin. Sa tingin ninyo, bakit hindi pa rin nagtatagumpay ng buo ang CARP? Mabagal ang pamamahagi ng lupa. Maraming mga magsasakang katulad ko na hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na titulo ang mga lupa. Meron ding mga iilang may-ari ng lupa na hinahanapan ng butas ang batas upang maiwasang ibahagi ang kanilang pagmamayari. Bukod pa dito, ang mga ipinangako nilang serbisyo ng pagsuporta na katulad ng pagsasanay, ang pag-access sa merkado at pagpatubig ay hindi nila nagagawa ng maayos. So, ano po kailangan para tuluyang magtagumpay ang reforma? Kailangan natin ng mas mabilis na pamamahagi ng lupa, maraming pondo para sa serbisyo ng pagsuporta, at bukod doon, ang pinaka-importante sa lahat ay ang political will na laban sa mga may-ari ng lupa na humahadlang sa reforma. Sige mga iha, una na ako dahil nagpapahinga pa. Sige po, ingat po kayo. Ganun pala ang mga happening sa agrarian reform, no? Kaya nga, dami tuloy natin natutunan. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang agrarian reform under President Arroyo's administration. Okay, so let's start. In 1988, na-establish ang Republic Act No. 6657, which is the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Ang goal nito was to address land reform issues, pero syempre hindi lahat ng problema na-solve agad. Tama. Tapos, in 2009, namin siya, di ba? Naging Republic Act No. 9700, which is the Comprehensive Agrarian Reform Program, extension with reforms. So, yung program na-extend and may mga bagong reforms na isinama? So, isa sa mga major changes sa CARPER or yung amended version ng CARP ay yung mga added principles and policies under Section 2. For example, sinabi na the state shall promote industrialization and full employment based on sound agricultural development and agrarian reform. Ibig sabihin, hindi lang ang agrarian reform ang tinutukan, pati na rin ang pag-develop ng mga industries na makikinabang ang bansa both in local and international markets. So, may balance sa pagitan ng industrialization at land rights? Yes, tama. So, at may importanteng provision din na nagsasabing the state recognizes that there is not enough agricultural land to be divided and distributed to each farmer. Kaya, kailangan ng industrialization para ma-achieve yung self-reliant economy na controlled by Filipinos. So, parang sinasabi na kailangan magtulungan ang agrarian reform at industrialization para magtagumpay? Tama ka dyan. At para din matulungan ang mga farmers, may provision na nagsasabing yung implementation ng program will be community-based para mas may control ang farmers sa mga farm gate prices at mas madali nilang ma-access ang credit. Okay. So, parang mas nabibigyan ng empowerment ang farmers through this approach? Yes. And meron pa tayong isang pagbabago na kailangang i-consider. Ayon sa Section 3, ang Section 4 ng Republic Act No. 6657 ay na-amend para mas maging specific ang scope ng program. According to the new amendment, ang CARP law ay magko-cover ng lahat ng public at private agricultural lands regardless of tenural arrangement and commodity produced as provided in Proclamation No. 131 and Executive Order No. 229. Pero may exception. Ang mga land holdings ng mga landowners na may 5 hectares or below ay hindi nasakop ng acquisition and distribution. Ang ibig sabihin ba nun is mas malinaw na ngayon kung anong klase ng mga lands ang apektado at may limitasyon na rin pagdating sa size ng landholding? At merong isa pang
bagong requirement na rin for a comprehensive inventory system na itatatag ng Department of Agrarian Reform na magko-coordinate sa National Land Use Plan. Kailangan nila itong tapusin within 1 year from the effectivity ng CARPER. This will help in properly identifying and classifying farmlands without prejudice to the implementation of land acquisition and distribution. So, ang ibig sabihin ba nun is may mas organisadong sistema na para matukoy at mai-assign ng tama ang mga farmlands sa mga qualified beneficiaries? Yeah, exactly. That's the whole idea. This ensures na ang mga farmlands ay maayos na ma-identify at ma-classify at ma-execute ang land acquisition and distribution ng mas epektibo. Mas malinaw at systematic ang implementation ng agrarian reform under CARPER kumpara sa CARP. And ngayon, isa pang major amendment sa CARPER ay tungkol sa priorities sa agrarian reform. Ayon sa Section 5, may pagbabago sa Section 7 ng Republic Act No. 6657. Ano ang mga pangunahing pagbabago na naidagdag sa priorities? So in the new Section 7, nakasaad yung prioritization ng mga lands na tatanggap ng agrarian reform and it's broken down into phases. So kumbaga, parang may phase-by-phase approach sa distribution ng mga lands kagaya sa CARP? Yes, tama ka dyan. And sa phase 1, lahat ng natitirang lands above 50 hectares ay kasama na sa agrarian reform, pati na rin yung private agricultural lands na may aggregate land holdings above 50 hectares na may notice of coverage issued on or before December 10, 2008. Kasama rin dito yung rice and corn lands under Presidential Decree No. 27, mga idle or abandoned lands, at yung private lands ng voluntary na ino-offer ng mga owners for agrarian reform. So ito ba yung mga pinakamalalaking land holdings at yung mga lands na walang gumagamit o di pa napapakinabangan? Yes, tama. And then, for phase 2, lahat ng lands na 24 hectares up to 50 hectares will also be covered for agrarian reform. And this includes alienable and disposable public agricultural lands, all are arable public agricultural lands under agroforest pasture, pati na rin mga agricultural leases na may existing crops, pati na rin private agricultural lands ng landowners na may aggregate land holdings between 24 hectares and 50 hectares na may notice of coverage na before December 10, 2008, with implementation completed by June 30, 2012. So, ayun naman yung mga lands na hindi kasing laki ng phase 1, pero still significant pa rin ba sila? Oo, tama ka dyan. And sa phase 3 naman, we cover all the remaining private agricultural lands, starting with large land holdings and going to medium and small land holdings. For example, lands ng landowners with aggregate land holdings above 10 hectares up to 24 hectares will be covered starting July 1, 2012 and completed by June 30, 2013. Tapos, mga lands with aggregate land holdings from the retention limit up to 10 hectares will begin on July 1, 2013 and completed by June 30, 2014. So kumbaga, unti-unti nilang ipapamahagi ang mga lands starting from the largest to the smaller land holdings? Exactly. So the goal is to ensure that farmers and regular farm workers who are landless will have the right to own the lands they till, whether directly or collectively, to give them a better chance for economic independence. And may isa pang mahalagang pagbabago sa CARPER. Yun yung order of priority sa distribution ng lupa. Ayon sa Section 8, may bagong provision na idinagdag sa Section 22 ng Republic Act No. 6657. Ayon dito, unang ipapamahagi ang lupa sa mga qualified beneficiaries under Section 22 tulad ng agricultural leases at share tenants, pati na rin ang mga regular farm workers.
So yung mga unang beneficiaries na yun, yung mga direkta nagtatrabaho sa lupa, like leases and farm workers? Yes, and para maging mas fair ang bawat isang beneficiary na kailangan nakabilang sa grupo na iyon ay makakatanggap ng maximum na 3 hectares each. Kapag natanggap na nila ang 3 hectares, saka na lang ipapamahagi ang natitirang bahagi ng lupa sa iba pang beneficiaries tulad ng seasonal farm workers, other farm workers, and actual tillers or occupants of public lands, collectives or cooperatives ng mga beneficiaries at yung iba pang nagtatrabaho directly sa lupa. May mga clear na system na pala na ngayon kung paano ipaprioritize ang mga beneficiaries. Yes, at mas klaro kung paano ma-distribute mga lupa batay sa priority ng mga beneficiaries. Ang layunin dito ay mabigyan ng pantay-pantay na akses sa lupa ang mga may direct involvement sa pagsasaka at matiyak na ang mga pinakakwalipikadong beneficiaries ang unang matutulungan. So para mas tinutok nila yung sistema para matutukan ng mga farmers at workers na talagang may kontribusyon sa lupa. Sakto, ganun nga ang sistema. It's all about making sure that the benefits go to those who are directly working the land and that the distribution is done in a way that will help uplift the lives of those who really need it the most. Pero teka, ano naman daw yung tungkol sa Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources? Pareho daw silang may mahalagang papel sa pamamahala at pamamahagi ng lupa. Tama ka dyan. Ngunit sa magkaibang paraan. So, ang main focus ng DAR ay ang agrarian reform, particular na ang pagkuha ng pribadong lupang pang-agrikultura at pamamahagi nito sa mga magsasaka. Nagbibigay din sila ng mga serbisyong suporta tulad ng kredito at technical na tulong upang tulungan ang mga magsasakang ito. Paano naman DENR? While ang DENR ay mas nakatuon sa proteksyon sa kapaligiran at sustainable land use, bagamat hindi sila direktang namamahagi ng lupa sa mga magsasaka, tinitiyak nila na ang pamamahagi at paggamit ng lupa ay ginagawa sa paraang nakakatulong sa kapaligiran. Pinamamahalaan din nila ang mga public land, lalo na ang mga alienable and disposable lands. Sa isang kahulugan, parang dalawang mukha sila ng isang barya. Ang DAR ay nakatuon sa social aspect ng pamamahagi ng lupa, habang ang DNR ay tinitiyak ang pangangalaga sa kapaligiran. Oo, tama ka dyan. So, dapat balanse ito. Mahalaga ang agrarian reform para sa social justice at economic development, ngunit dapat itong gawin sa paraang hindi nakakasama sa kapaligiran. Ngayon, dumako naman tayo sa the powerful landed elite and the ineffectual bureaucracy of the Philippine government. Alam mo ba, Juliana, may nabasa ako tungkol sa mga makapangyarihang may lupa at ang hindi epektibong burokrasya ng pamahalaan ng Pilipinas. Narinig ko din ang tungkol sa issue ng land concentration sa Pilipinas. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito at paano ba ito nakakaapekto sa mga Pilipino? Kumbaga, ang land concentration ay nangangahulugang may pagmamay-ari ng lupa ay nakatuon lamang sa ilang tao o grupo, habang ang karamihan ay walang lupa o may napakaliit na lupa lamang. Sa Pilipinas, may mahabang kasaysayan ng land concentration na nagsimula pa noong panahon ng mga Espanyol. Ang sistema ng pagmamay-ari ng lupa na kanilang ipinatupad ay nagpabor sa mga mayayaman at makapangyarihan na nagresulta sa pagiging may-ari ng malalaking lupain ng ilang pamilya lamang. Ibig sabihin ba ang mga magsasaka ay hindi nakikinabang sa kanilang pagsisikap dahil hindi naman sila ang may-ari ng lupa? Oo, parang ganun na nga, Juliana. Ang land concentration ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. Ang mga magsasaka na walang lupa o may maliit na lupa ay nahihirapan na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Madalas silang nakakulong sa isang siklo ng kahirapan dahil limitado ang kanilang access sa mga mapagkukunan at oportunidad.
Kaya naman pala may mga reforma sa lupa na ipinatupad gaya ng CARP. So, bakit ba hindi ito naging epektibo? Mm, dahil ang CARP ay naglalayong ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka, ngunit maraming hadlang ang nakaharap sa pagpapatupad nito. Kasi ang mga landed elite na may malaking impluwensya sa gobyerno ay naglalaban upang mapanatili ang kanilang kontrol sa lupa. Gumagamit sila ng mga strategy tulad ng lobbying para sa mga batas na pabor sa kanila. At gumagamit din sila ng kanilang kapangyarihan sa gobyerno upang hadlangan ang mga reforma at paggamit ng legal na sistema upang maantala ang pamamahagi ng lupa. So parang ang gobyerno ay mas nakikinig sa mga mayayaman kaysa sa mga magsasaka? Oo, sa kasamaang palad, Juliana, may katotohanan ang sinasabi mo. Ang bureaucracy sa Pilipinas ay may mga problema sa katiwalian, kawalan ng kahusayan at kakulangan ng political will. Dahil dito, ang mga reforma sa lupa ay hindi na ipapatupad ng maayos. Ang mga pundo na dapat sana ay para sa magsasaka ay madalas na napupunta na lang sa mga korap na opisyal. So ano ang mga epekto ng ganitong sitwasyon sa mga magsasaka at sa ekonomiya ng Pilipinas? Well, maraming epekto nito at malawak ang sakop nito. Ang mga magsasaka ay nakakaranas ng kahirapan, kawalan ng akses sa mga mapagkukunan at kawalan ng seguridad sa kanilang trabaho. Ang mga frustration at galit ng mga magsasaka ay nagreresulta sa mga social unrest at karahasan sa mga kanayunan. Ang kakulangan ng reforma sa lupa ay nagpapabagal sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Kaya anong dapat gawin upang masolusyonan ang isyong ito? Dapat, kailangan ng isang matibay na political will at pagbabagong reforma sa mga patakaran upang masiguro ang makatarungang pamamahagi ng lupa. Dapat ding tutukan ang pagbabawas ng katiwalian sa bureaucracy at ang pagbibigay ng sapat na support sa mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at makabangon mula sa kahirapan. Napaka-interesting ng mga sinabi mo tungkol sa reformang agraryo. Pero anong tingin mo sa kinabukasan ng reformang agraryo sa Pilipinas? May pag-asa ba na magiging matagumpay ito sa hinaharap? Huwag mag-alala dyan, Juliana, dahil may mga positibong senyales naman na nagpapahiwatig ng mas maayos na kinabukasan para sa agrarian reform. Una, tumataas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagan nito at mas marami ng mga grupo at organisasyon ang nagsusulong para sa reforma sa lupa. Pangalawa, ang mga teknolohiyang pang-agrikultura ay patuloy na umuunlad at nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para mapabuti ang produksyon at kahusayan ng mga magsasaka. Pero paano naman ang papel ng gobyerno sa lahat ng ito? Anong kailangan nilang gawin para masuportahan ang reformang agraryo at masiguro ang tagumpay nito? Bale, ang kailangan ng gobyerno ay magpakita ng mas matatag at tuloy-tuloy na pangako sa agrarian reform. Hindi lang sapat ang mga programa dahil kailangan din nila ng mas malakas na patakaran at mas malaking pondo para sa mga proyekto. Kailangan din nilang masiguro na ang mga programang ito ay epektibo at makatarungan para sa mga magsasaka. So, ano naman ang papel ng mga international organization sa lahat ng ito? Anong maitutulong nila sa agrarian reform? Naku, malaki ang maitutulong ng mga international na organisasyon at donor agencies sa pamamagitan ng pananalapi at technical na tulong. Maaari nilang suportahan ang mga proyekto na naglalayong mapabuti ang produksyon, magbigay ng edukasyon at pagsasanay sa magsasaka, at magtatag ng mga sistema para masiguro ang makatarong paggamit ng lupa. Pero
Paano naman ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor? Paano natin masisiguro na magtutulungan ng gobyerno, ang mga organisasyon ng sibil, ang pribadong sektor at ang mga magsasaka mismo? Siguro, kailangan ng mas malalim na pakikipagtulungan at pag-uusap sa pagitan ng lahat ng sektor. Dahil ang agrarian reform ay hindi lamang issue ng gobyerno, kundi isang kolektibong responsibilidad ng lahat. Kaya kailangan lang na mas ipaglaban ng mga magsasaka at mga grupo na nagsusulong para sa kanilang karapatan. Salamat, Steph. Ang mga impormasyon mo ay talagang nakakatulong upang mas maunawaan ang isyong ito. Naku, at wala yun, Juliana, dahil mahalaga ang mga ganitong usapan upang mapalawak ang kaalaman natin at kamalayan tungkol sa mga issue sa ating lipunan. Nasaan si ate? Mga te! Nasa 2024 na tayo! Oh my God! Thank you, Lord! Teka lang! Di ba may next class pa tayo? Tara na! Tara na! Oh my God! Kaya nga, alam niyo, sa mga ganap natin ngayon sa time travel experience natin today, yung mga problema natin ngayon, yun na yung bago sa ating bansa. Nakabot na yan sa ating history. Kaya nga, tama ka dyan. Tulad na ng mga agrarian reform, malaki pa rin siyang problema. Kahit na mabasa ng prepare ng mga batas tulad ng para. Patuloy pa rin nahihirapan yung mga magsasaka dahil sa kawalan ng lupa at limitado lang ang sulit. Totoo yan. At ito yung isip na nilalaman sa lupa. Pero hindi na habang kasaysayan tungkol sa hindi pagkakapagpatay sa ating lipunan. Ang Pilipinas ay palaging kontrabando ng mga kapatid sa tao. At ang ginamit sa kapangyarihan nito ay manatili. Kung kaya meron man tayong batas na tayong gusto ito, ang mahirapan ay madalas pa rin nakakahanap ng paraan upang maiwasan ito. Ay naku mga ate ko, ba't na lang madami talaga tayong natutunan? Magagawin na lang yan sa report natin sa RPHK, sir. At dyan nagtatapos ang aming talakayan tungkol sa agrarian reform.